Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halina't dumulog sa banal na hapag ng ating Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinubko, ay tunghayin mo ngayon sa iyong pagandang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mo si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon, alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito'y na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayon inihayag sa kanyang mga anak. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nakarating sa akin ang di mapag-alinlangang balita na napakasama ng ginagawa ng isa sa inyo. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit ang mga pagano'y di gumagawa ng ganyang kahalayan, at nakukuha pa ninyong magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at tumangis, at itiwalag ang gumagawa nito.
Bagamat wala ako riyan sa kanyang katawan, nariyan naman ako sa Espiritu. Kaya't parang nariyan din ako. Dahil dito, ang gumagawa niyan ay hinatulan ko na sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ako'y kasama ninyo sa Espiritu sa inyong pagtitipon. At sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan, upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi kayo dapat magpalalo. Hindi ba ninyo alam ang kasibihang napapaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura. At ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pangpaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa. Ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Poon, ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masamay di mo kalulugdan, ang gawaing hidway di mo papayagan. Ang mga palalo't masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon, ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at mga taksil. Poon, ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Ang nagtitiwala sa iyo'y magagalak, masayang aawit sila oras-oras. Iyong ingatan yaong mga tapat, na dahil sa iyo'y lumikayang ganap. Poon, ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanang kamay. Sangad ng mga eskriba at mga Pariseo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kaya sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Tiningnan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngit-ngit sa galit ang mga eskriba at ang mga Pariseo at pinag-usapan nila kung anong dapat gawin kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat.
Mga kapatid, ang dalawang pagbasa natin sa araw na ito ay tumutukoy sa realidad ng kasalanan. Sa ating pong mabuting balita na ating natunghayan, sabi nga sa huling bahagi nito, nagngit-ngit sa galit ang mga Eskriba at Pariseo sa ating Panginoon at pinag-usapan nila kung ano ba ang lalo nilang gagawin. Pero bakit nga ba sila nagngit-ngit? Binabantayan nila si Jesus kung sa araw ng pamamahinga ito ay magpapagaling na sa gayon ay meron silang maparatangan na mali kasalanan sa Kanya. Kaya ang ganong ginawa ng Panginoon, tinanong sila, ano bang naayon sa kautusan na gawin kapag araw ng pamamahinga? Ang maligtas ng buhay o ang pumatay? Ang gumawa ng mabuti o ng masama? Kaya pinagaling ni Jesus ang lalaking tuyot ang kamay. Pero bakit nga ba ganun ang nagiging kaisipan ng mga Eskriba at Pariseo laban sa ating Panginoon? Ang simpleng sagot dito ay ito, inggit. Naiinggit na sila sa ating Panginoon dahil sumisikat na ito. Mas kinikilala na si Jesus bilang mas mahusay at mas maayos na tagapagturo ng kautusan. Pero yun ang kanilang gampanin. Hindi na sila pinakikinggan, bagkus si Jesus na kanilang pinakikinggan. At dahil sa ganitong sitwasyon, inggit na sila sa ating Panginoon. Kaya pagka ang tao na inggit, nagiging irrational na ito. Nagiging foolish na ito. Na lahat na laman ng gagawin na isang tao na kanyang kinainggitan, parati siyang merong negatibong nakikita doon sa ginagawa. Maski mabuting ginagawa, meron siyang masasabing hindi tama sa kanya doon sa ginagawang mabuti. Dahil nga, nilamon na siya ng kanyang pagkainggit sa taong iyon. Ngayon, sa ating unang pagbasa mula po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, meron ding kasalanan. Dahil isa sa mga Kristiyano sa Korinto ay nakikisama siya dun sa tigmaano kung stepfather o stepmother na kanyang kinasasama. Pero merong mali doon sa ginawa. Dahil isa sa kanila ay nakikisama sa maling ugnayan. At dito, para baga sa mga Kristiyano sa Korinto, hinahayaan lamang nila. Hinahayaan lamang nila ito. Kaya nung ginawa ni San Pablo, siya'y sumulat sa mga taga-Korinto at pinaalala, bagamat wala siya doon, pero kanyang espiritu ay nandoon sa pamamagitan ng kanyang sulat. Pinalalahanan ang mga taga-Korinto na dapat ay palalahanan ang taong yaon. Maganda yung anong dahilan kung bakit niya ito pinalalahanan. Una, dahil hindi talagang maling gawain. Sabi nga niya, kasumpa-sumpa, nakakahiya na gawin ito, na maging ang mga pagano ay hindi ginagawa ang bagay na ito. At pangalawa, dahil nga kapag ito'y hinahayaan, maaaring maging normal ito, maaaring katanggap-tanggap, at maaaring makahawa ito. Hindi ba sa ating mga Pilipino, sinasaang kasabihan natin na kapag ang isang basket ng kamatis ay hinalo mo ng isang bulok na kamatis, anong dapat gawin? Anong mangyayari? Mahahawa yung ibang mga kamatis. Kaya dapat ay alisin iyon. Pero dito, ang paalala ni San Pablo ay itama, i-correct yung pagkakamali. Baling ugnayan ang pinasukan, pagkainggit, o anumang uri ng kasalanan na meron sa ating lipunan, dapat ito ay itama, dapat ito ay ipaalala.
Kasi kung mapapansin natin ngayon mga kapatid, parang nagiging normal na ang paggawa ng kasamaan sa ating paligid. Parang nagiging normal na ang paggawa ng pagkakamali sa ating paligid. Ang dahilan natin minsan mga tao, kahit nakikita natin na mali ginagawa, hinahayaan natin dahil ayaw natin makasangkot. Dahil tayo pang mamasamain. Pero hindi yan ang makakristiyanong pamamaraan. Hindi yan ang makakristiyanong pamamaraan. Dapat ay palalahanan natin sila. Dapat ay itama natin sila. Kung sakali mang tayong itinatama, pinapalalahanan, huwag tayong magdadamdam. Huwag tayong magagalit. Totoo, kung tayo may magtatama, nagkakasala na naman tayo. Nagkakamali rin naman tayo. Pero isang mga Kristiyanong gawain, mga Kristiyanong gampanin, ang palalahanan ang mga tao sa kanilang pagkakamali. Isang mga Kristiyanong pamamaraan ang itama ang ating mga kapatid, mga kakilala, kapag sila ay nagkakamali. Nawa mga kapatid, sa buhay natin, bagamat tayo nagkakasala rin, nagkakamali, kapag meron tayong nakikita, lalo tigit kung kasama na natin, kaibigan, kabarkada, na meron ng maling ginagawa, o maski sa mga posts sa social media, sa mga text na ginagawa niya, palalahanan natin sila. Paalalahanan natin sila. Hindi sa nagmamataas tayo sa kanila o nagiging righteous tayo sa kanila, kundi yun yung makakristiyanong gawain. Dahil mahal natin sila, dahil nag-aalala tayo sa kanila. Amen. Para sa ating mga Kristiyano, wala nang higit pang batas o utos, kundi ang ipinag-utos sa Ebanghelyo na mahalin ng Diyos at ang kapwa. Pahalagaan natin ang paniniwalang ito habang nananalangin tayo para sa pangailangan ng bawat miyembro ng ating simbahan. Ating itutugon, gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon. Ang simbahan, naway palaging maging bago at dalisay sa pamamagitan ng mga salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon. Ang mga nasa tungkulin sa gobyerno, naway magabayan ng karunungan kapag gumawa sila ng panukala at magpasya ng mga pinahalagahang proyekto. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon. Ang ating pagsamba, naway maging salamin ang ating katapatan at dedikasyon sa magpakumbabang paglilingkod natin sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon. Sa mga may sakit at sa pinanghihinaan ng loob, naway makapagdulot tayo ng pag-asa at kaginhawahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon. Ang mga yumao, naway mamayapa sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang aming mga puso at hinilihim sa iyo ang pinakatago naming kaisipan. Liwanagan mo ang aming mga puso para sa higit na tunay na pagsamba at ang aming mga kamay para sa higit na bukas loob na paglilingkod sa kapwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas katapatan at kapayapaan. Ipagulo mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan, na iyong minamarapat na aming may alay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal pagkain ngayong ipinagdiriwang, sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo pinila sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay na anak mo naglaga sa amin ng katiyakan na kalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang puso sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kain ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at idinis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi na lahat ang mga pumanaw at makakadalawa sa purgatorio. Kaawaan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin mo nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa iyong salita at biging na banal, ay iyong pinilalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa amin sa linyang alay bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, kumain tayong taglay ang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.